Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Lalaking ikakasal sana ngayong araw, patay sa pamamaril sa Lawag City. 3 katao, patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Hilaga at Gitnang Luzon. Mary Jane Veloso nakabalik na sa Pilipinas at nakapiling muli ang kanyang pamilya matapos ang mahigit sa 14 na taon. At libreng kape at pandesal handog sa mga dumadalo sa Misa de Gallo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa seguridad sa Kapaskuhan. Pangasinan Police naka-full alert status na para sa Pasko at Bagong Taon. Tutukan sa report ni CJ Torida. Naka-full alert status na ang Pangasinan Police para sa Pasko at Bagong Taon. Bahagi ito ng Oplan Ligtas Paskuhan ng Kapulisan na layong maging ligtas at payapa ang Yuletide season sa probinsya. Yung mga kapulisan natin na inatasan natin na dublehin yung pagkandak ng checkpoint natin. Nag-identify ang pulisya ng border control points para sa 24/7 na checkpoint operations upang mabantayan ang mga bakasyonista at bibisita sa probinsya. Sa Mangaldan, Pangasinan, nagsagawa ng staff conference ang mga pulis. Inilatag ang mga operation plan kung paano hihigpitan ang pangangalaga sa seguridad sa bayan. Nasa humigit kumulang 9 na po ang pulis sa bayan. Kailangan daw nilang paigtingin ang kanilang police visibility. To ensure na yung mga kapulisan is may places of convergence ng mga tao. Obviously, sa simbahan, sa ating mga palengke, sa plaza. Tulad ni Police Staff Sergeant Crisanto Lemon na nakatalaga malapit sa pamilihang bayan. Bukod sa pagmamando sa Police Assistance Desk, inaayos din niyang lagay ng trapiko upang hindi magkaproblema ang mga motorista. Crime against property ang tututukan ng PNP tulad ng robbery hold-up at panluloob sa mga bahay. Kaya simula pa noong December 12, hindi na pinayagan magbakasyon ng mga miyembro ng pulisya upang full force ang kanilang pagbabantay ngayong holiday season. Maging alerto din tayo. Kakaasa kayo yung ating mga kapulisan ay ipaparamdam yung presensya sa komunidad para yung mga would-be criminals o mapagsamantala ay mapigilan natin na kayo ay mabiktima. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Pagsesemento sa natitirang bahagi ng MH Del Pilar Perez Boulevard isinasagawa na sa Dagupan City. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, 9 hanggang 14 days ang inaasahang curing period na ginagawang kalsada dito sa lugar. At matapos ngayong curing period, inaasahang papayagan ng gawing two-way ang bahagi na ito ng Perez Boulevard. Sinimulan ng sementohin ng DPWH ang natitirang bahagi ng MH Del Pilar Street hanggang Perez Boulevard Corner sa Dagupan City. Kasabay nito, binantayan ng poso ang daloy ng trapiko sa lugar. Kapansin-pansin kasi ang pagsikip sa daloy ng trapiko dahil sa dami ng sasakyang dumaraan sa lugar. 9 na araw ang inaasahang curing period ng kalsada. Bago matapos ang taong 2024, ibabalik na sa two-way traffic ang bahagi ng Perez Boulevard. Paglampas sa Magsaysay Bridge ay kakanan ang mga sasakyan sa Rizal Street. Malaking tulong ito para maibsan ang traffic build-up sa ilang bahagi ng lungsod. Pag ibalik na po natin yung two-way dito sa may part ng Perez Boulevard, is ang luluwag po yung part ng MH Del Pilar, saka ABF Nable. Makikinabang sa oras na ibalik sa two-way ang kalsada ang mga sasakyan na mula sa Mayombo, Karanglan at Kalasyaw. Opo, malaking bagay po para maiwasan na po yung masyadong traffic. Samantala, nagdagdag ng traffic enforcer sa MH Del Pilar at Perez Boulevard para mapabilis ang pagmamando ng trapiko lalo na tuwing rush hour. Chris, sa mga sandaling ito ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan sa Perez Boulevard. So far ay walang namomonitor na traffic build-up at sa mga oras nga na ito ay may mga naka-standby na mga traffic personnel, mga police enforcer para matiyak na maiwasan yung traffic congestion dito sa Dagupan City. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mary Jane Veloso nakabalik na sa Pilipinas makalipas ang mahigit sa 14 na taong pagkakulong sa Indonesia. Sundan sa report.
Jane. Nakarating ka na ulit ang Pilipinas. Matapos ang ilang oras sa himpapawid mula sa Indonesia, muli nang nakatapak sa Pilipinas si Mary Jane. Bantay sarado siya ng mga tauhan ng Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation. Ang kanyang pamilya maagang naghintay sa NAIA Terminal 3 para salubungin siya. Pero pahapew lang nilang nasilayan ang kaanak sa airport na ikinasama ng loob ng kanyang tatay. Kahit di nila pinakita sa amin. Gusto po namin maakap siya. Idiniretso na agad si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kasabay ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas, iginiit ng Indonesian authorities na hindi na maaaring bumalik doon si Mary Jane dahil sa kanyang kaso. Walang pagsidlan ng tuwa si Veloso lalo pat nakita na niya sa wakas ang kanyang mga anak, magulang at mga kapatid matapos ang mahigit 14 na taong pagkakabilanggo. Halos hindi siya tantanan ng yakap at halik ng kanyang mga anak. Naiiyak na hiniling ni Mary Jane na bigyan siya ng executive clemency. Gusto ko na makalaya ako na clemency, walang sala. Okay, bakit? Go ahead. Sige. Kasi wala akong kasalanan. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Miko Clavano, nasa Pangulo ang kapangyarihan kung magbibigay ito ng executive clemency pero hindi rin inaalis ng DOJ kung bibigyan siya ng parol. Kailangan ma-meet niya ang 20 years na minimum na pagkakakulong at good conduct time allowance. Paliwanag ng Bucor, halos 15 years pa lang na nakakulong si Mary Jane sa Indonesia pero hindi pa kasama dyan ang good conduct time allowance. CJ Torida, One North, Central Luzon. Lalaking ikakasalsala ngayong araw, patay sa pamamaril sa Lawag City. Naka-alerto Glam Caligdan Dizon. Tama ng bala ng baril sa ulo at likod ng tumapos sa buhay ng 59 anyos na si Andres Dakiwag. Pinagbabaril siya sa harap ng isang convenience store sa Lawag City pasado alas 12 kaninang madaling araw. Sa investigasyon, nagdaos ng bachelor party ang biktima kagabi bilang paghahanda sa kanyang kasal ngayong araw. At habang nasa harap ng convenience store kasama ang kanyang live-in partner, lumapit umano ang isang lalaki at saka siya pinagbabaril. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. 2 basyo ng caliber 45 ang narecover ng SOCO sa crime scene. Ayon sa pulisya, nakakuha na ng CCTV footage malapit sa pinangyarihan ng krimen at inaalam ang pagkakakilanlan ng sospek at motibo sa pamamaslang. Hindi muna nagpaunlak ng panayam ang pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Nagkairingan ang 2 motorcycle riders na parehong may angkas sa isang gasolinahan sa barangay Cali Dingras, Ilocos Norte. Nang dahil sa hindi pagkakaintindihan, binaril ng isang angkas ng motor ang nakasagutang rider. Tinamaan sa balikat ang motorcycle rider na nakilalang si John Resty Dicamos, 19 anyos. Tumakas ang mga hindi pa nakikilalang sospek. Agad naman na itinakbo sa pagamutan ng biktima. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang basyo ng bala ng kalibre 45 baril, 4 na bala at 3 tingga. Glam Caligdan Dizon, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Patay ang 77 anyos na lalaki matapos magulungan ng truck sa Pampanga. Tutukan sa report. Patay ang 77 taong gulang na lalaki matapos magulungan ng truck sa Mexico, Pampanga. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang biktima pagkatapos bumili ng piyesa ng kanyang motorsiklo nang bigla itong masagi ng truck sa Kalulot Road sa bahagi ng barangay Kamuning. Depensa ng driver ng truck, hindi raw niya napansin ang biktima. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang driver ng truck.
Sa Sarat, Ilocos Norte naman, patay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente. Base sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng rider at dump truck ang magkabilang direksyon ng kalsada sa Barangay San Miguel. Umagaw ng linya ang motorsiklo at bumangga sa truck. Sa tindi ng pagbangga, tumilapon ang rider na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Dead on arrival siya sa ospital. Sumuko naman sa pulisya ang driver ng truck na nahaharap sa karampatang kaso. Wasak naman ang harapan ng SUV matapos nitong makasalpukan ng isang van sa Balanga, Bataan. Dumiretso sa puno ang van hanggang sa mayupi ang gilid nito at matanggal ang windshield. Isinugod sa magkaibang ospital ang mga sakay ng dalawang sasakyan. Idineklarang dead on arrival ang driver ng van. Sugatan naman ang driver at isang pasahero ng SUV. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Samantala, CHD Region 1 maagang nagpaalala sa posibleng kaso ng food poisoning ngayong kabi-kabila ang handaan. Naritong report. Kasabay ng inaasahang kabi-kabilang handaan ngayong holiday season, ang babala ng Center for Health Development Region 1 sa posibleng kaso ng food poisoning. Mahalaga daw na maayos ang preparasyon ng pagkain. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay bago at pagkatapos humawak ng pagkain. Panatilihin din po natin na yung mga sources po natin ng food and water ay malinis at safe. Sa Dagupan City, nakaschedule sa December 19 hanggang December 20 ang Christmas celebration sa iba't ibang mga paaralan. Mahigpit doon na babantayan ng Schools Division Office o SDO Dagupan City ang mga pagkain ihahanda sa Christmas party. Suggestion of the parents, may yung iba potluck, and then yung iba nag-decide na mag-order sa mga fast food, which is hindi siya hassle sa preparation. Iwas contamination kasi dapat pagkaluto ay ihain kaagad. Ang gagawin na namin, ma'am, kami na lang magbibigay sa mga pagkain ng mga bata, bantayan mo mabuti. Bukod sa food poisoning, pinag-iingat din ng publiko sa iba't ibang sakit tuwing may handaan, gaya ng pagtaas ng blood pressure at kolesterol. Paalala ng Health Authority na maghinay-hinay sa pagkain at isipin ang kalusugan ngayong panahon ng handaan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ilang power distributors naman sa Pangasinan tiniyak ang sapat na supply ng kuryente sa Pasko at Bagong Taon. Sundan sa report. Base sa monitoring ng Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines, walang nakikitang pagnipis sa reserba o supply ng kuryente para magkaroon ng alert system ngayong holiday season. Tiniyak ito ng ilang power distributor sa Pangasinan tulad ng Senpelco at Decorp. Ang alert system ay isang paraan upang mabigyan ng impormasyon ang mga consumer sa aktual na sitwasyon sa supply ng kuryente. Sapat naman po yung supply natin o yung generation compared doon sa demand na gamit ng ating mga member consumers. Kahit daw marami ang gumagamit ng dekuryenteng palamuti ngayon, mas malaki pa rin ang epekto ng malamig na panahon kung demand sa kuryente ang pag-uusapan. Asahan daw na aabot na hanggang sa Bagong Taon ang matatag na supply. Huwag lang magkaroon ng unscheduled shutdown o maintenance ng mga generating plants. Huwag lang magkaroon ng mga transmission constraints na wala namang kaming control sa ganun. Like kunwari, may natumbang poste ng NGCP o kaya may naputol na linya nila. Bagamat may sapat na supply, nagtitipid pa rin daw sa paggamit ng kuryente si Hilda na isang negosyante sa Mangaldan, Pangasinan. Pag malamig, kailangan patayin. Kailangan mong magtipid dahil iba yung kuryente namin kasi dito ay commercial siya. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang driver at pahinante ng truck na ito na may mga kargang iligal na sigarilyo nang masabat sa isinagawang anti-criminality checkpoint sa Saragosa, Nueva Ecija. Nakumpiska ang nasa 147 na kahon ng iba't ibang klase ng mga imported na sigarilyo na nagkakahalaga ng 1,764,000 pesos. Base sa investigasyon ng mga otoridad, galing sa ibang probinsya ang iligal na sigarilyo at ibabagsak sana sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija.
Nasa kustodiya na ng Zaragoza Police Station ang mga naarestong sospek at sinampahan ng kaukulang kaso. Wala silang pahayag. Overcharging sa mga tricycle sa Calasiao, Pangasinan, mahigpit na tinututukan ng poso ngayong Kapaskuhan. Sundan sa report. Mula sa Calasiao Comprehensive National High School hanggang sa kanilang bahay sa barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan, siningil daw ng 50 pesos ng tricycle driver ang estudyanteng si Princess. Sobra-sobra raw ang singil dahil nasa 20 pesos lamang daw ang pasahe mula sa bayan hanggang sa Dinalawan. Mahal. Dapat 20 lang kasi student pa lang eh. Para silang mayaman, OA ng bayan. Ang 26 anyos namang si Jomar, idinadaan daw sa mabuting pakikipag-usap kapag naniningil ng labis ang tricycle driver. Nakikiusap ako doon sa driver kung ilan yung magiging pamasahe doon. Tapos kung ilan po yung i-additional, yun naman po ako nag-additional. Kung hindi naman po, di pa ako dumadagdag doon po sa overcharge po nila. Sabi ng ilang tricycle driver, karamihan daw sa mga nananamantala ay mga kolorum na karaniwang bumabiyahe tuwing gabi. Hindi raw patas ang ganitong laban para sa mga lehitimong tricycle drivers na namamasada sa bayan. So unfair naman talaga yan. Kumpara legal kang namamasada tapos sila kolorum. Batid naman daw ng Public Order and Safety Office o POSO ang isyu ng pananamantala ng ilang tricycle drivers, lalo na ngayong Christmas season. Tiniyak ng POSO na mahigpit nilang tinututukan ng isyu ng overcharging. Subalit ang problema, wala umanong nagsusumbong sa kanilang opisina. Mayroon naman kami ditong office. Alam naman nila dito, pwede naman silang dumulog dito. Aksyonan po ng POSO po, POSO Chief. Paliwanag ng POSO, nasa 20 pesos lamang ang minimum fare sa tricycle sa bayan. Tiniyak din na pagmumultahin ang mga mahuhuli at mapapatunayang naniningil ng sobra sa mga pasahero. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Dagupan City Veterinary Office mahigpit ang monitoring sa mga pamilihan sa lungsod. Silipin sa report. Ilang araw bago ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, mas lalo pang hinigpitan ng Veterinary Office ang monitoring sa meat section ng mga pamilihan sa Dagupan City. Bago ibenta ang mga karne, sumasailalim ito sa masusing inspeksyon. Regular itong ginagawa ng otoridad para matiyak na walang makalusot na mga hot meat sa syudad. Sa baboy, yung tinatawag na meat inspection certificate na ini-issue ng mga Class A na slaughterhouse, yun lang sila ang allowed na nag-i-issue ng meat inspection certificate. Kung walang meat inspection certificate o permit mula sa NMIS, hindi pinapayagang makapagbenta sa palengke ang isang negosyante. Ang mismong permit, araw-araw nang isinasabit ni Ricky sa kanyang stall para makita agad ng mga nag-iikot o nag-iinspeksyon na otoridad. Kailangan po mayroong city ko. Dahil para safe ang baboy na mabibili nila. Malaking bagay para sa mga consumer ang paghihigpit na ginagawa ng City Veterinary Office. Katiyakan daw kasi ito na safe for consumption ang mga binibili nilang karne sa pamilihan. Para laging malinis yung nabibili ng mga tao. Samantala, matagal na raw na nabisuhan ng City Veterinary Office ang mga negosyante sa pulising ipinapatupad. Kaya walang dahilan para hindi sila makapagpresenta ng meat inspection permit. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Napuno ng mga deboto ang St. Joseph Parish Church sa Misa de Gallo sa Lawag City mula sa loob at labas ng simbahan. Namayani ang kawanggawa at bayanihan sa Misa de Gallo. May mga naghandog ng libreng kape at pandesal para sa mga dumalo sa misa. Tradisyon na raw ng ilang pamilya ang pamimigay ng kape at pandesal tuwing Misa de Gallo. Paraan daw ito para ipadama ang pagmamahal sa kapwa. Masaya naman ang mga dumalo sa misa dahil nakapagsimba na sila, meron pa silang libreng kape at pandesal na saktong pampainit sa malamig na panahon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Natagpuan ang isang kobra sa loob ng isang bahay sa San Fernando, Pampanga. Kwento ng may-ari ng bahay, naguhugas ng pinggan ang isang residente roon nang makita ang ahas na nasa 5 talampakan daw ang haba. Humingi sila ng tulong sa barangay pero hindi na nila ito naabutan doon. Hindi raw ito ang unang beses na may nakitang ahas sa lugar, lalo't napaliligiran ng taniman ang subdivision.
Mga kapuso, humina na ang bagyong Kirubin at isa ng low pressure area. Huli itong namataan sa layong 220 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa Pag-asa, kahit LPA na lang, posibleng tawirin pa rin ito ang Mindanao, Sulusi at Palawan. Pagkatawid ng LPA, maaaring lumakas ito ulit at maging bagyo ulit kapag nasa may West Philippine Sea na. Pero patuloy na tumutok sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Base naman sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Apayao, Kalinga, Cagayan, Isabela, Ifugao, La Union at Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Geminids Meteor Shower 2024 nakuhanan ng isang astrophotographer mula sa Tarlac City nitong Sabado, December 14. Tunghayan sa report. Maagang pinaghandaan ng isang grupo ng mga astrophotographer mula sa Tarlac City ang pagkuha ng larawan ng Geminids Meteor Showers noong Sabado. Maaga silang pumwesto sa napili nilang lokasyon sa Sitio Baag, Barangay Iba sa bayan ng San Jose, Tarlac. Halos isang oras na biyahe mula sa Tarlac City. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa lokasyon na ang grupo ni Joshua na isa sa mga kumuha ng larawan. Luckily enough, we got a lot of streaks dun sa mga photos and then I have to blend them into a single photo. Mula alas 3:30 hanggang alas 5 ng umaga, nakakita raw sila ng halos 70 hanggang 100 streaks. The experience is sobrang overwhelming at saka sobrang surreal dahil yun nga, sobrang bihira lang natin din makakita ng meteor showers. Ang nakuhanan nilang larawan na pulang ulap na nakapalibot sa Orion Constellation, ito raw ang tinatawag na Barnard's Loop. 2 taon na raw na photographer si Joshua, pero 1 taon pa lang ang nakalilipas nang magka-interes sa astrophotography. Ang astrophotography ay ang pagkuha ng mga larawan ng astronomical objects at phenomena. Ina-unveil talaga natin yung hidden beauty talaga ng mundo or ng universe natin. So, para siyang it's a way or form or portal to a world na sobrang beyond of our imagination natin. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 7 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.